Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-24 na araw ng Enero, taong 2026. Ako po si Riz Arjed Labaton. At ako naman po si Angel Taliban. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School Work Immersion Interns o ng BP-NHS team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Philippine Lawyer Ferdinand de la Merced masayang tinanggap sa bayan ng Brooks Point. Kontrata para sa pagsusupply ng gamot sa MHO, pinangunahan ni Mayor Benedito. BPI Agency Banking Services magagamit sa bayan ng Brooks Point. Local Interagency Committee meeting matagumpay na idinaos. Mayor Benedito pinangunahan ng Ican Board Special Meeting. National Bible Month Celebration 2026 tampok sa MBFP Council Meeting. Mayor Benedito nakipagpulong sa konseho at residente ng Barangay Barong-Barong. Bagong opisyalis ng Sami Foundation Incorporated, kilalanin. Bagong SK Treasurer ng Barangay Pangubilyan, formal na nanumpa. At BP-NHS Principal 3 Edgardo C. Mucha bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang BP-NHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At pagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Philippine Looper Ferdinand de la Merced masayang tinanggap sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BP-NHS reporter Wendell. Balitang Bayan. Mainit na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point si Philippine Looper or Ferdinand de la Merced noong January 17, 2026 mula Barangay Calasagin hanggang sa town proper ng bayan. Pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso, katuwang ang mga residente ng Barangay Calasagin ang pagsalubong kay de la Merced nang siya ay tumuntong sa Brooks Point mula sa Pornia Española bilang tanda ng pakikisa at suporta ng komunidad. Ipinagpatuloy ang pagtanggap sa Brooks Point tourist area kung saan personal na tinalubong ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. si de la Merced. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang naturang pagtitipon ay nagpapakita ng malasakit at bukas na pagtanggap ng mga taga-Brooks Point sa mga bisitang nagtataguyod ng inspirasyon, disiplina at pagmamahal sa bayan. Si Ferdinand de la Merced ay kilala bilang isang Philippine Looper na may layuning lakarin ang lahat ng land areas ng Pilipinas bilang simbolo ng katatagan, paglalakbay at pagkilala sa iba't ibang komunidad ng bansa. Ayon sa mga pamahalaang munisipal, ang kanyang pagdaan sa Brooks Point ay hindi lamang pagbisita kundi isang paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamalaki sa lokal na kultura at kabuhayan ng bawat bayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Wendell Mark R. Villanueva, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Wendell. At sa Balitang Pangbayan, kontrata para sa pagsusupply ng gamot sa MHO pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si
BPNHS News Reporter Adrian. Balitang Bayan. Nilagdaan noong Martes, Enero 13, 2026 ang kontrata sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point at Game Health Distributor and Drugstore para sa supply at delivery ng mga gamot at medisina para sa Municipal Health Office, Pharmacy. Isinagawa ang contract signing sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagperma sa kasunduan kasama ang kinatawan ng Game Health Pharmaceutical Distributor and Drugstore na dinaluhan din ni MDRRMO Head Engineer Maud Ryan Miranda. Layunin ng kontrata na matiyak ang tuloy-tuloy at sapat na supply ng mga kinakailangang gamot para sa mga serbisyong pangkalusugan ng munisipalidad. Ang kasunduang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng lokal na pamahalaan upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan at masigurong maagap at epesyente ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga residente ng Brooks Point sa pamamagitan ng MHO Pharmacy. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Adrian L. Damasco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Adrian. Susunod, BPI Agency Banking Services, magagamit na sa bayan ng Brooks Point. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni BPNHS News Reporter Ina. Balitang Bayan. Mainit na tinanggap ni OIC Mayor at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito ang mga kinatawa ng Bank of Philippines Island sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan noong Enero 4, 2026. Ang pagbisita ay kaugnayan ng pagkakilala sa BPI Agency Banking Services na layong palawakin ang access ng mga mamayan sa pangunahing serbisyong pangpinansyal sa munisipalidad. Sa isinagawang courtesy visit, ipinaaabot ng BPI ang kanilang inisyatiba na ilipat ang mga serbisyong banking sa komunidad sa pamamagitan ng partner establishment sa Brooks Point. Kabilang dito ang mas madaling cash deposits at withdrawals. Ngayon din ang pagpapakilala ng digital savings account na BPI #DaveUp na hindi nangangailangan ng maintaining balance at branch visit. Ayon sa pamahalaang munisipal, mahalaga ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan upang mapalakas ang financial inclusion at suportahan ang mga residente, manggagawa at maliit na negosyante sa Brooks Point. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga programang naglalayong maghatid ng mas accessible at makabagong serbisyo para sa kaunlaran ng komunidad. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Ina Obsanga, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ina. Local Interagency Committee meeting matagumpay na idinaos. Alamin natin ang buong detalye kay BPNHS News Reporter Ruel. Balitang Bayan. Tagumpay na isinagawa ang hakbang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang si Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo kaugnay ng administrative demolition sa Barangay Maasin nitong araw ng Lunes, Enero 19, 2026 sa New Municipal Building. Layunin ng naturang pagpupulong na talakayin ang mga kailangan ng ilang claimants na muling humiling ng reconsideration upang makasama sa relocation program. Gayun din ang draft proposal ng Resettlement Assistant Action Plan. Kabilang din sa agenda ang iba pang mahalagang usapin na may kaugnayan sa maayos, mga tao at sistematikong pagpapatupad ng mga programa sa pabahay ng munisipyo. Katuwang ang iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan. Binigyan din ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nanatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga apektadong pamilya kasabay ng pagsunod sa batas at wastong proseso. Dito, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang balancing solusyon na naglalayong maghatid ng disenteng pabahay, kaayusan at pangmatagalang kaunlaran para sa mamamayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Ruel F. Budoy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ruel. Samantala, Mayor Benedito, pinangunahan ang ECAN Board Special Meeting. Narito ang ulat ni BPNHS Reporter Jorex. Balitang Bayan. Sinagawa ang pagpupulong ng Brooks Point ECAN Board noong Enero 12, 2026 sa conference room ng New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusuri at pagtalakay sa mga proyektong may kaugnayan sa pangangalaga ng kalikasan at sustainableng kaunlaran ng bayan. Pinangunahan ng pulong sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Cesario R. Benedito Jr. bilang chairperson ng ECAN Board.
Tinalakay sa pagpupulong ang iba't ibang aplikasyon kabilang ang mga commercial, sand and gravel projects sa mga barangay ng Pangubilyan, Ipilan at Sarasa. Aplikasyon para sa live fish at fresh marine project. Ang panukalang Livestock Economic Enterprise Development o Chicken Layer Farm Project ng Mambalot North Cluster Corn Farmers Association. Layunin ng mga talakayan na matiyak ang mga panukalang proyekto at alisunod sa ikan zoning, umiiral ng mga batas at pangangalaga sa likas yaman ng Brooks Point. Ayon sa pamahalaang munisipal, mahalaga ang papel ng Ikan Board sa balansing pag-unlad ng bayan kung saan isinasabay ang kaunlarang pang-ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Patuloy na sinusulong ng administrasyon ni Mayor Benedito ang masusing pagsusuri at responsableng pagpapasya upang mapanatili ang likas na yaman ng Brooks Point para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Jorix Ariate, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jorex. Susunod, National Bible Month Celebration 2026, tampok sa MBFP Council Meeting. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Wendell. Balitang Bayan. Isinagawa ang Municipal Bios Formation Program Council Meeting ngayong January 13, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang pulong ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Municipal Accounting Office Head na si Senya Bisaya at pastoral leaders mula sa iba't ibang sektor ng relihiyon sa bayan. Pangunahing tinalakay na sa pagpupulong ang paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng National Bible Month kabilang ang mga planong aktibidad at koordinasyon ng mga simbahan at lokal na pamahalaan. Napag-usapan din ang mga hakbang upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa mga gawaing mananampalataya at pagpapahalagang moral. Layunin ng pulong na mapalakas ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga sektor na relihiyon sa pagsusulong ng mga programang nakatuon sa mga espiritual na paglago ng mga individual, pamilya at pamayanan sa Brooks Point. Gayon din ang pagtalakay sa iba pang usaping may kaugnayan sa paniniwala at gawaing panrelihiyon sa bayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Wendell Mark Villanueva, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Wendell. Samantala, Mayor Benedito nakipagpulong sa konseho at residente ng Barangay Barong-Barong. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporter Adrian. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Barangay Barong-Barong Council at ilang residente ngayong Webes, Enero 15, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan upang talakayin ang usapin sa kasunduan ng at kompensasyon kaugnay ng lupang kinatatayuan ng Magellan Landmark at Rest House sa Sitio Tagusaw. Pinangunahan ni Mayor Benedito ang pulong sa dinaluhan ng punong barangay Eugenio Kaabay kasama ang mga kagawad ng barangay Barong-Barong, pati na rin ni Dan Jeronimo at iba pang mga residente at may-ari ng lupa na apektado ng nasabing lugar. Tinalakay sa pagpupulong ang mga detalye ng kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at ng landowner. Layunin ng pulong na maayos at malinaw na maresolba ang usapin hinggil sa kompensasyon at paggamit ng lupa kung saan itinayo ang Magellan Landmark at Rest House upang mapanatili ang maayos na ugnayan ng pamahalaang lokal, punuan ng barangay at mga residente ng Sitio Tagusaw sa Barangay Barong-Barong. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Adrian Damasco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Adrian. Bagong opisyalis ng Sami Foundation INC kilalanin. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Ina. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang oath-taking ceremony ng bagong hanay ng mga opisyal na samahan ng magsasaka ng Mainit at Imolnod Incorporated o Sami Foundation Incorporated noong Martes, Enero 13, 2026 sa Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang aktibidad ay nagsilbing formal na pagkakilala sa bagong pamunuan ng pasamahan.
Bilang inducting officer, pinangasiwaan ni Mayor Benedito ang panunumpa ng bagong opisyal bilang hudyat ng opisyal na pagsisimula ng kanilang panunungkulan at pananagutan sa pamumuno ng organisasyon. Binigyang diin sa seremonya ang mahalagang papel ng samahan ng pagsusulong ng kaunlarang pangkabuhayan ng mga magsasaka sa munisipalidad. Layunin ng oath-taking na pagtibayin ang lideratos ng Sami Foundation Incorporated sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng programang pangkabuhayan na nakatuon sa pag-angat ng kabuhayan ng miyembro at benepisyaryo. Ayon sa pamahalaang munisipal, patuloy nitong sinusuportahan ang mga organisasyong nagsusulong na inklusibong kaunlaran at kaayusan sa Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Ina Obsanga, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ina. Samantala, bagong SK Treasurer ng Barangay Paumbilyan, formal lang nanumpa. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Roel. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang oath-taking ceremony ng bagong talagang sangguniang kabataan treasurer ng Barangay Pangubilyan na si Ruben Valencia Jr. nitong Martes, Enero 13, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Sa naturang okasyon, personal na pinangasiwaan ni Mayor Benedito ang panunumpa ni Valencia Jr. bilang bahagi ng opisyal na pagsisimula ng kanyang tungkulin sa pamahalaang barangay sa pamagitan ng outtaking. Kinilala ang otoridad at responsibilidad ng bagong SK Treasurer sa pamamahala ng pondo at iba pang gawaing kaugnay ng sangguniang kabataan sa Barangay Pangubilyan. Layunin ng seremonya na formal at opisyal na kilalanin ang posisyon ni Ruben Valencia Jr. upang ganap niyang magampanan ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad sa paglilingkod sa kabataan at sa buong komunidad ng Barangay Pangubilyan. Inaasahang makakatulong ang kanyang panunungkulan sa pagpapatupad ng mga programang makabuti sa kabataan at sa barangay. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Roel F. Budoy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Roel. At BPNHS Principal 3 Edgardo Mocha bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Jorex. Balitang Bayan. Bumisita ang bagong talagang punong guro ng Brooks Point National High School o BPNHS na si Principal 3 Edgardo C. Mutya kasama si Ginoong Alfredo Abon sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan ngayong Martes, Enero 13, 2026. Layunin ng pagdalo ni Principal 3 Mutya ay upang formal na ipakilala ang kanyang sarili bilang bagong talagang punong guro ng pinakamalaking paaralan sa bayan ng Brooks Point. Malugod itong binati at tinanggap ni Mayor Benedito sa kanyang tanggapan. Si Ginoong Mutya inaasahan na mamuno at manguna sa BPNHS katuwang ang mga guro nito. Bilang bagong punong guro, ibinahagi niya ang kanyang hangarin sa pamumuno na nakatuon sa pagpapaunlad ng kalidad na edukasyon, pagpapalakas ng ugnayan ng mga guro at mag-aaral, at pagpapatupad ng isang positibong pamamahala ng paaralan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Jorex Ariate, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jorex. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang ating programa ng Talakayang Bayan. Ako po si Riz Arjid Lobaton. At ako naman po sa Angel Taliban. Kami po muli ang Brooks Point National High School Work Immersion Interns o ang BPNHS News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Values Formation Program Head Director, kung saan tatalakayin po niya ang
buwan ng Enero bilang buwan ng Holy Bible or National Bible Month celebration. Kung kaya't sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Municipal Values Formation Program Head Director, Pastor Apollo Beria. Magandang umaga po, Pastor. So, thank you so much po sa pagpapaunlak ng interview po dito sa atin sa Municipal Information Office. So, una sa lahat ay magandang umaga, Sir Jong, at sa pag-imbita po sa akin sa inyong programa. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig, taga-subaybay po ng programa pong ito. Apo, so yun po. Kamusta naman po kayo ngayong araw? Okay naman. Maraming ganap pero goods. Apo. So last year po, Pastor, pinagdiriwang po natin ang kauna-unahang National Bible Month celebration dito sa bayan ng Brooks Point noong January 2025. And this year po ay gaganapin din po natin for the same month this year 2026. Ngayon naman po, kami po from the Municipal Information Office ay nag-prepare po ng mga katanungan para mas maipakilala po natin ang programa at mga aktibidades po na ito sa ating mga listeners at viewers. So ayan po, ito na po ang ating una pong katanungan. Pastor, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Bible Month, ano po ang layunin at pangkalahatang tema ng mga aktibidad na inihanda ng Municipal Values Formation Program para sa bayan ng Brooks Point? So, Sir Jong, ang ating tema sa ating National Bible Month ngayon ay merong pamagat na God's Words brings life to our heart and home. Opo. So, yung life ay merong mga kahulugan yan. Opo. Katulad ng L is about love, yung I is integrity, yung F is faith, and E is engagement. So, yung layunin nito ay ng celebration natin ay upang patuloy na hikayatin lahat ng mamamayan ng Brooks Point na palagahan talaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito, at lalo tigit yung pagsasabuhay Opo. sa araw-araw. So, pangalawa, upang mapagtibay yung puso at kaisipan ng bawat isa at lalo tigit yung relasyon sa bawat pamilya. Opo. At ito ay magsilbing paalaala na yung pagiging Kristiyano ay dapat tayo ay maging mapagmahal. Yes. Opo. No? At mayroong tayong katapatan, yung pananalig sa Diyos at yung pakikilahok sa mga programa at may kinalaman sa ating lipunan. At ito rin ay isang pakikiisa natin kasi national to eh. Opo, national celebration, celebration po to. siya. So bilang bahagi ng ating bansa ay nakikiisa tayo sa pagse-celebrate ng National Bible Month. So upang ito ay maging daan ng patuloy na pagbabago ng kaisipan at puso ng tao. So naniwala po ako na ang pagbabago ay laging nagsisimula kung ang isang tao ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. Okay po. So, yun po yung tema at layunin po ng ating selebrasyon ngayon. Napakaganda po no, yung life po. Which means love, integrity, ano nga po yung F? Faith and engagement with the Lord. So, ayan po, no? So, kaya inaanyayahan po natin ang bawat isa na makiisa at samahan po kami sa pagdiriwang po ng National Bible Month celebration ngayong buwan ng Enero. Ayun po, speaking of the celebration po, Pastor, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung schedule at mga pangunahing aktibidad na dapat abangan ng ating mga kababayan sa celebration ng Bible Month ngayong buwan ng Enero? Ano po ba yung mga activities? Saan po ba ito gaganapin? Kailan po? Actually, last year, parang one-day celebration lang tayo last year. But now, ay 1 week celebration. Mas pinahaba Mas po. pinahaba. At mas, for sure, mas prepared, pinaghandaan. Actually, meron tayong 1 month reading Bible challenge to everyone na ikaw ay kahit pa paano makapagbasa ka ng scripture every day. One of our challenge. And then, sa darating na January 26 hanggang January 30, yun yung
marami tayong mga programa, event na gagawin para sa ating pag-celebrate ng Bible Month. Okay po. So, doon sa January 26, magkakaroon tayo ng motorcade Okay campaign. po, opo, Oo. opo. So, sa ating 18 barangay, ito ay magsisimula dito sa ating new municipal hall. Opo. So, sasama tayo sa sa flag ceremony. Yes, okay po. No? Then after the flag ceremony, yun. So, mag-kick off na lahat ng sasama doon sa motorcade. So, Apo. ang ating ruta dyan, from our new municipality hall, Barangay Malis ang una, tapos babalik tayo, papunta ng Barangay Kalasagin, and then balik na. So, yun yung mga gagawin natin o kaganapan natin sa January 26. Yes po. And then, from January 27, 28, and 29, so, magsasagawa tayo ng mga feeding program sa school. Opo. So, ang Moral Values Formation Program ay pumili ng mga eskwelahan, elementarya, para pagdausan natin ng feeding program. At ito, doon sa Linaw Elementary School, Barangay Ipilan. Opo. Yan ay sa January 27. 27. And then, Paratungon Extension, Barangay Pangubilyan. Yan naman ay sa January 28. At ang last, sa January 29, ay doon sa Kabangaan Elementary School, Opo. sa Barangay Samariñana. Mariñana. So, upang sa ganun ay makatulong tayo sa mga natin, estudyante sa elementarya sa pamamagitan ng feeding program. Okay po. At ito, yung yung pinaka-highlight natin. Yung culminating activity po natin. Opo. Yun yung January 30. Okay po. So, inaasahan natin dito na, maraming makikisa at makikibahagi sa main event natin. So, magsisimula yan sa January 30 ng na magkakaroon tayo ng parade. Opo. So, ang assembly time natin doon sa Rotonda ay 6 a.m. Siguro mag-take off tayo ng 7 a.m. Opo. Parade po yan, papunta po sa event center. And then, yun na yung culminating activity natin. Opo. Whole day po yan. So, sa umaga, kasama natin yung iba't ibang mga ahensya ng ating pong pamahalaan, ng DepEd, mga national agencies, mga religious group, mga Christian religious group. So, hanggang 11 a.m. po yan. And then, sa afternoon naman, yun na yung religious event. Opo, mga So, activities. So, nandoon, meron tayong mga poster making contest. Opo, And opo. then, mga Bible games. At saka magbibigay ng mga awitin, Opo. na magbibigay ng kapurihan para sa Yes Diyos. po. So, yun yung yung 1 week event natin na magaganap this coming January 26 to 30. January 30. Nakaka-excite po yun, Pastor. Kasi before po, dahil nga first time po last year, nakakatuwang isipin po na ang dami mga Christians po na nandoon na nag-gather para sa isang buong event. So, ayan po, asahan po ninyo na katuwang po ang MIO sa pagsuporta po sa programa po na yan. At syempre, maraming salamat din po sa inyong dedikasyon sa pagpapaunlad po at pagpapalaganap ng ating programa, yung Municipal Values Formation Program. So, ano naman po yung mga programang nakatuon sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalagang Kristiyano at moral values? At saka, paano po makikilahok ang iba't ibang sektor ng komunidad sa mga ito? So, ang programa ng ito ba tumutukoy sa Bible Month pa, no? Sa in general po. In general, no? So, ang programa po natin sa ating Municipal Values Formation ay yung naglalayon na ito ay matutukan yung spiritual and moral na aspeto ng ating mga mamamayan dito. So, at ang pakikilahok dito is meron tayong mga ating po mga advocates ay nasa mga area of assignment na. Meron tayo dito sa munisipyo, meron tayo sa mga men and women in uniform like PNP, Coast Guard,
DFP. BGNP, Fire, no? So, meron tayo sa mga school, Apo. national, high school, and ngayon din sa elementary, pati yung mga senior citizen, tinututukan natin. So, at mga pribadong sektor na tayo ay ini-invite. So, makakatulong ito upang patuloy na maging mapalawig yung behavior natin, yung honesty, yung integrity tulad nga nung ating sa tema is Apo. patuloy tayong matutong magmahal, Apo. yung maging tapat, no? Yung laging umasa sa Panginoon, magpatibay ng pananampalataya at pakikilahok talaga sa ating komunidad. So, ang lang dyan is patuloy nating yakapin kung ano yung nais ng programang ito para po sa ikabubuti ng ating pong buhay. Okay po. Oo. So, yun ang mga Thank you so much po. Bilang isang konseho o council, ano po ang mandato ng Municipal Values Formation Program? At bakit po nananatiling mahalaga yung papel nito sa paghubog ng disiplina, pagkakaisa at pananampalataya sa komunidad? So, ang mandato po natin dito sa Municipal Values Formation Program is to promote moral, spiritual, social, and intellectual development of the municipal officials, employees, individuals sa ating community. So, yun yung pinapatututok sa amin, no? Dahil sa ating komunidad is parang lahat ng aspeto ng ating buhay nandyan na eh. Apo. Maliban na lang doon sa moral and spiritual. So, yun yung mandato natin na makukumpleto talaga yung iyong personal, yung personality mo, no? Kung okay yung yung ugali. Apo. At meron ka talagang connection sa Diyos, no? At yun ang magpapakumpleto at talaga maghuhubog sa iyong buhay. Apo. Kaya ito yung pinopromote namin, itaguyod ito, yung moral, spiritual, no, yung panlipunan at intellectual na pag-unlad upang sa ganon is yung ma-develop yung love, yung faith, integrity, yung pakikipagkapwa-tao, no? Napaka-importante yon. Kung andyan yung okay yung ating moral at the same time yung ating spiritual. Apo. Salamat po. Ito naman po, paano po sinusuportahan ng LGU Brooks Point ang Municipal Values Formation Program sa pagpapatupad ng mga programa po nito, lalo na sa mga ganitong pagdiriwan na may layuning espiritual at saka pangkomunidad? So magandang tanong yan, Sir Jong, no? Actually, nagsimula ang vision na ito November 2024. Apo. So, at ito po ay ibinahagi natin sa ating butihing mayor, Honorable Cesario R. Benitito Jr. At the same time sa ating vice mayor, no, Attorney Jane Feliciano. At pinahayag natin gaano ba kahalaga talaga sa ating lipunan, sa ating gobyerno itong programa pong ito. At masaya kami kasi nakita nila na kailangan talaga itong programa upang patuloy pang mapaunlad, ma-develop yung kasanayan at personalidad ng bawat isa. So dahil dito ito po ay nagkaroon ng resolution, Apo. no, sa pangunguna po ng ating vice mayor at tuluyang naging ordinansa noong lumabas ang ordinansa noong March 2025 at mula doong araw na yon ay maraming mga bagay na inasikaso hanggang noong September 2025 ay tuluyan na nag-launch yung ating programa. Apo. So, ang lahat ng advocates natin dito ay mga volunteers. Apo. Mga volunteers sila at willing sila na gumanap ng mga tungkulin para maipahayag yung moral and spiritual message sa lahat ng ating mga sektor dito sa ating pamahalaan. At yung mga programa ay talagang sinuportahan ng ating butihing Mayor John Benedito. So, nagkaroon tayo ng formal training. No, lahat po ng ating advocates ay merong formal training. And then,
yung pagpunta sa ating mga area of responsibility. So totally, napakabuting bagay dahil hindi lang siya sa emosyonal, hindi lang siya sa papel, kundi maging sa supplemental fund ay pinagkaluban tayo para yung ating programa ay Magpatuloy. magpatuloy Opo. at hanggang ngayon ay Sumisibol pa rin. Oo, Opo. sumisibol pa rin. Kaya salamat no sa ating butihing Mayor Honorable Cesario Arbenitin Jr., sa ating Vice Mayor Mayor Attorney Regine Feliciano at yung Mga sangguniang Sangguniang bayan. Bayan. Actually, ang nag-author ng ating resolution ay si si Kapja, no? Opo. Kaya tawag ko siyang tawag ito Kap Kagawad. Apo. So, Si siya Liga yung, ng Barangay. Liga ng Barangay President. President. Honorable Siya po. Georgeline Joy. Oo, Okay, Chon. So, yun. Kaya, yun yung yung kwento. No? At yun yung naging bahagi ng ating gobyerno para itong Municipal Values Formation Program ay talagang mag-manifest Apo. sa ating bayan. Napakaganda po nun, Pastor po, no? Kasi kahit na sinasabi po natin na there is a separation between the church and state, na dapat hindi nangingialam yung mga religious groups sa state or sa estado, at least kino-consider po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na mas palawigin pa yung buhay espiritual ng bawat isa. So, syempre alam naman po natin na yung moral values, pati yung spirituality, pati na rin yung personal relationship with God ay napaka-importante. So, maganda po yung ganito. Kaya, i-appreciate po natin ang advocacies ng Municipal Values Formation Program. So, po. Pastor, bilang pagtatapos, ano po ang inyong mga paanyaya at mensahe sa mga taga Brooks Point upang makiisa sa Bible Month celebration at maisabuhay ang mga aral ng banal na kasulatan sa pang-araw-araw na buhay? So, nais ko mag-quote ng isang verse, sabi do sa Proverbs 11 verse 14. Sabi sa English is, "For lack of guidance, a nation falls. But victory is won through many advisor." So sabi doon na kung ang isang bayan daw ay kulang sa gabay, ito ay babagsak. Apo. Ngunit kung ang isang bayan ay maraming gumagabay, ito ay mananalo at magtatagumpay. So, narito ang Moral Values Formation Program. Hindi sa pangrelihiyong gawain, kundi ito'y isang advokasya na tumulong sa spiritual na aspeto ng ating buhay, ng ating gobyerno, ng ating mga opisyales sa pamahalaan. Kasi kailangan nila yun ito ay nag-a-address din doon sa emotional and mental and moral condition. No? So, tayo ay nagsisilbing gabay para magkaroon talaga ng pagkatakot sa Diyos ang bawat isa. Kasi alam mo, kung may pagkatakot sa Diyos ang bawat isa, may iwasan yung korupsyon. Opo, totoo po. Ang mga anomalya sa ginagawa at yung pag-aaway-away. Opo. At kapag ang isang bayan ay mapayapa, ay nandun yung pag-unlad. No? Walang kaguluhan, nandun yung tuloy-tuloy ng progreso. Kaya narito ang ating programa. We stand sa ating municipal bilang mga advocacy, mga advocates ng spiritual and moral. Para sa ganon, ang ating bayan ay magtagumpay at lumago. So, naniniwala tayo na ang sambayan ay merong Diyos na nangunguna, ang bayang ito ay magtatagumpay. So, doon naman sa ating programa ng ating Bible Month. No? So, hinikayat po natin ang lahat ng mga mamamayan dito po sa bayan ng Brooks Point, lahat po ng ahensya ng gobyerno, sa local, national, government, maging po sa ating Department of Education, no, na tayo po ay makilahok sa malawakang programa pong ito. So, kapag join po tayo, susuot lang po tayo ng ng white. Meron tayong dress code na white, any color basta't white. Yes, Sabi nga. No? At kung kaya nyo po, no, maggawa po kayo ng mga
poster, may mga verses. So, atin pong itaas ang gawain ito sa pamamagitan ng pagpupuno ng mga verses doon sa ating parade, at the same time doon sa event center. Okay, no? So, actually ang ating expected na participant is nasa 2,200. Apo. No? So, yan po ay galing po sa lahat ng asensya ng ating gobyerno. Pati, kayo din po, kasama rin po, of course, siyempre, yung mga iglesia, mga simbahan, kristyanong simbahan dito po sa ating bayan. No? Yung ating St. Paul's Church, Apo. no? Mga evangelical, at iba pa, no? Ng mga simbahan. Sama-sama po tayong lumabas, especially doon sa January 30, yung sa main event po natin. Makisa po tayo, ang ating start po ng ating gawain po, yun nga yung parada. So ang ating assembly place doon sa Rotonda. Ang assembly time natin is 6 o'clock. And then we kick off at 7 a.m. And tuloy-tuloy na po yun. 8 o'clock to 11 o'clock, yun yung culminating nating activities. And then 1 to 4, yun naman yung ating mga religious event po natin. So, wag natin kakalimutan, from January 26 to January 30, magsama-sama po tayo mag-celebrate ng Bible Month celebration. So yun, thank you so much po Pastor no, sa napakaganda at napakamakabuluhang talakayan ngayong umaga. So maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng interview dito sa amin. At sana po hindi po magsasawa ang Municipal Values Formation Program na samahan po kami dito sa pagpapalawak po or pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, maraming salamat. Maraming salamat din, Sir Jong, sa pag-imbita sa akin dito upang patuloy na malaman ng ating mga kababayan na meron pa lang nag-exist na programa, which is the Municipal Values Formation Program, na ang tutok ay yung ating pong moral and spiritual enhancement. So, maraming salamat po. And of course, gusto ko lang din sabihin na si Pastor Beria po ay isa po sa mga humubog po sa akin nung ako po ay kabataan. Ako po ay isang proud alumnus ng Good News Child and Development Center kung saan doon po si Pastor sa Good News Christian Church. So ayan po. Thank you so much po, Pastor. Thank you. Salamat God po. bless. God bless you. And po, thank you so much po muli sa ating Head Director ng Municipal Values Formation Program. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, abiso para sa mga nais mag-apply para sa posisyon na Jail Officer 1 para sa taong 2026. Huling paalala para sa mga nais maglingkod sa bayan. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa ay bukas pa rin sa pagtanggap ng aplikante para sa Jail Officer 1 para sa calendar year 2026. Inaanyayahan ng mga interesadong aplikante, lalo-lalo na dito sa Palawan, na kumpletuhin ang online application form. Tanging ang mga nakapagsumiti ng form lamang ang isasama sa initial assessment kung saan kailangan dalhin ang mga kompletong dokumento. Hanggang January 31, 2026 lamang ang pagtanggap ng aplikasyon. Para sa link ng application at sa pinakabagong anunsyo, sumali lamang po sa opisyal na BJMP Mimaropa Recruitment Messenger Channel. Muli, ito po ay huling tawag para sa BJMP Recruitment, kaya maging bahagi sa serbisyo, mag-apply na. Abiso para sa tamang impormasyon ukol sa cash allowance na handog ng DSWD.
Kung may mensahe kang natanggap na nagsasabi na kasama ka sa listahan na tatanggap ng tulong o kaya binabanggit na kilala o backer sa loob, nako, red flag yan. Paalala po ng DSWD, ang mga programa ng kagawaran ay hindi ipinapadaan sa private messages o personal accounts. At higit sa lahat, ang DSWD ay walang backer system at hindi pinahihintulutan ang paggamit ng kakilala o kamag-anak para mapabilis ang tulong. Kaya, huwag magpapadala sa mga pangakong mahikilala sa loob. Maging mapanuri at siguraduhin ang impormasyong sinusundan ay mula lamang sa opisyal na DSW pages. Para sa tamang impormasyon, bisitahin ang Facebook, X at YouTube sa @DSWD-Serbs. Para naman po sa kanilang Instagram, i-check lamang po ang DSWD Philippines. At para sa kanilang website, ang dswd.gov.ph. Pabatid po mula sa tanggapan ng Solid Waste Management. Ipinapaalam po ng tanggapan ng Solid Waste Management sa publiko na ang green garbage compactor ng bayan ay kasalukuyang nasa maintenance dahil sira ang kanilang hydraulic system. Dahil dito maaaring magkaroon ng kaunting pagkaantala sa koleksyon ng basura sa ilang lugar. Gayunpaman, sisikapin po nila na makakolekta ng mga basura sa lalong madaling panahon. Sila po ay humihingi ng paumanhin sa anumang abalang may dudulot nito at umaasa sa inyong pangunawa at pasensya. Pabatid po sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad po ng buo o quarterly. Magkakaroon po sila ng 10% discount sa mga maagang magbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31 at 20% naman po para sa advance payment para sa taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office ng ating munisipyo o di kaya sa Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, tayo po ay makipag-ugnayan lamang po sa ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Paalala lamang po ulit na magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Abiso din po para sa lahat ng mga nagmamahalan sa bayan ng Brooks Point. Inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang mga magkasintahang handa ng gawing opisyal ang kanilang pag-iibigan sa Libreng Kasalang Bayan 2026. Ito po ay gaganapin ngayong buwan ng February 2026. Ang pagpapalista lamang po ay hanggang January 30, 2026 lamang po. Para magparehistro, magtungo lamang sa Municipal Civil Registrar's Office at magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Para naman po sa mga nasa barangay, maaari ring magpasa sa pamamagitan ng mobile registration ayon sa schedule sa inyong lugar. Huwag palalampasin ang pagkakataong magsimula ng bagong yugto ng buhay. Kaya, magkita-kita po tayo para sa Kasalang Bayan 2026. Abiso lamang po sa lahat po ng mga mamayan na mag-ingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng Palawenyo. Ipinapaalala po ng Provincial Health Office ng Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, ay agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Sama-sama po nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Paalala po sa lahat na bukas tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available po sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot-kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr., katuwang si Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo sa ating munisipyo tuwing araw ng Miyerkules. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o di kaya sa www.facebook.com/MIO-BrooksPoint. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng bayan para sa lahat program sa ating official YouTube channel.
Hanapin lamang po ang channel na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO-BrooksPoint. Alam mo ba, may updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat episodes at iba't ibang segments tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Naka-follow ka na rin ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo ng ating bayan, i-follow lamang po ang official Instagram account ng Municipal Information Office-Brooks Point sa @MIO Brooks Point. Abangan ng mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Updated ka rito. Naka-follow ka na rin ba sa ating Twitter account na ngayon ay official ng tinatawag na X para sa mas mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyong bayan? I-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-MLGU Brooks Point. Ito po ay matatagpuan sa x.com/MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LG Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sunod na araw na Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.